Tumigil ka nga sa kalakad. Hindi ko nga alam. Ang labo mo kausap. Wala ka namang alam. Wala ka talagang kaalam-alam. Nasa sa Sanchay. Alam ba nag-drop out na siya? Alam ba nawawala siya? Anong ginagawa mo? Wala ka man lang pakialam sa kanya. Bakit hindi mo siya hanapin? 100 beses mo nang tinatanong tungkol dyan. Huwag ka umupo dyan, nakakahiya ka. Umalis ka! Isang binata? Ang alam ko, wala namang masyadong binata sa bayang ito. Totoo po yun. Nakita ko siya kagabi. Mga ganito siya kataas at ganito kalaki. Medyo maitim nga lang siya. Aba, at naalala mo pa? Mag-iingat ka. Huwag kang basta-basta nakikipagkita sa kung sino-sinong lalaki dyan sa beach. Sige ka, gusto mo bang tumira rito habang buhay? Mama naman, ano bang iniisip nyo? Talaga nakita ko lang ang lalaki niyon kagabi sa beach. Sigurado ka ba, anak? Ilang araw ka pa lang dito, gusto mo na magtrabaho? Opo. Salamat naman at sa tulong ng landlady natin, napadali ang pagpasok mo rito sa restaurant. Sigurado mababayaran ka pa. Mas mabuti nga kung maganda makakatulong ko dito sa restaurant dahil maraming bakasyonista ngayon. Mabuti na lang at may bakante pa. Kung ganun po, turuan niyo na lamang siyang mabuti, sir. Matalino po ang anak ko at napakadaling matuto. Mabuti naman. Sige po, sir. Maraming salamat po. Wala nga naman. Sanchay, Sige lang. natatandaan mo pa ba ang daan pa uwi? Opo, Mama. Sige, mag-iingat ka mamaya. Uuwi muna ako. Sige, Ma. Sige. Sige. Sige po, mag-iingat Salamat kayo. po, sir. Ako na po ang bahala. Halika, ililibot Sige na po. kita. Dito ka maghugas ng pinggan, pati na kutsara at tinidor. Good morning, sir. Dumating ka rin. Araw-araw, lagi kang late. May bago ka na makakasama rito. Ituloy mo pa yan. Tanggal ka. Sorry po, boss. Sanchay, part-time worker siya rito. Si Asong. Ako si Sanchay. Kumusta? Boss, may pagka-weird ba ang taong yon? Nakita ko siya kagabi sa beach. Tapos bigla siyang, Asong, nasa beach ka kagabi? Sabi ni Sanchay, nakita ka ron niya doon kagabi. Kaya ka laging nalilate, napupuyat ka. Hindi ako nagpunta. Kagabi, naisip kong uminom na lang. Pero ang alam ko, naisipan ko rin mag-dive. Nagkakilala na ba tayong dalawa kagabi? Wala akong matandaan. hindi mo na maalala? Anong klaseng tao ka ba? Lasing ka at nagpunta ka sa beach? Napakadelikado niyan. Tama ka. Alam mo, para mailigtas ako na ibang tao, sini-CPR nila ako. Hinahalikan ako ng basta ganun-ganun na lang. Alam mo bang pinakamalala? Isang napakatabang babae. May lalaki rin. At napakatanda. Nakakadiri. Asong, tama na yan. Magtrabaho na kayo. Opo. Sige sir, ako nang bahala. Ingat. Nakakatawa ang pangalang Swansay. Sino kayang nakaisip niyan? Sa totoo lang, Kapag kumakain ako, nagpapadagdag talaga ako ng Swansay. Para naman maglasang mantika. mali ka. Sanchay. Welcome. Para sa dalawa? Oo, Diyan na lang po kayo, sir. salamat. Pasensya na po. Salamat. Pwede ba magtrabaho ka naman? Oo! Dalian mo naman. Pero ang ganda-ganda ng panahon. Masarap magbakasyon sa ganitong araw. Kalimutan mo na ang bakasyon. Nagtatrabaho tayo. Oo na, class president. Class president? Para kasing ganun. Mag-relax ka pag nandito ka. Kailan ka ba huling nagpunta sa beach? Matagal na panahon na. Sana ikaw na lang ang minahal ko.
Promise. Sorry. Huwag mo akong hawakan! Kalimutan mo ng lahat sa atin. Huwag mo na akong kakausapin. Ayoko na rin makita ka pa kahit kailan. Kanina ka pa ba dyan? Para ka palang si Ason. Magkamukha kayo. Ason? Class president namin siya dati. Siya ang babaeng gustong-gusto ko talaga. Lagi ko siyang tinutukso. Napakabait niya. Bukod doon, napakasipag pa niya. Kung minsan nakakagawa ako ng mali, nagagalit siya sa akin. Ganun siya noon. Pero, umalis siya. Ayaw na niya sa akin. Ang weird talaga. Bakit kaya siya umiiyak? Wow, Shingha. Ito ba ang messages mo kay Sanchay? Oo, nag-online ako para makapag-download ng pictures and messages. Ayaw niya sagutin ang tawag ko, kaya nag-send na lang ako ng mga ganyan para malaman niyang damdamin ko. Isang araw makikita niya rin ang mga message na yan. Alam kong pag nakita ito ni Sanchay, tatawag na siya sa atin. Ang ganda ng ginawa mo. Yung magaling na si Dao Mingze, gusto raw si Sanchay, di naman kumikilos. Lagi pa naglalasing. Bali wala sa kanya, wala na si Sanchay. Marami kasi mga babae nakapaligid. Nung isang araw nga, may nagbigay sa kanya ng cake. Talaga? Tinanggap ba naman niya? Hindi niya tinanggap, binigyan niya na lang sa akin. Kung ako sa kanya, pagtataguan ko yung mga babaeng yon at hindi ko sila palalapitin sa akin. Xiaoyu, umiibig ka pa rin ba sa akin? Best friend tayo, di ba? Hayang ka na naman, Shingha. Hindi talaga ako magkakagusto sa'yo kahit kailan. Totoo ba yan? Hindi ba kabibreak nyo lang ng boyfriend mo? Hindi ka ba nalulungkot niyan? Napakawalang kwenta naman kasi niya. Nung mag-break kami, hindi ko na siya iniisip pa. Nalimutan na siguro ni Sanchay si Dao Mingze. Baka katulad mo rin siya, di ba? At maaari niya akong tanggapin. Pero paano naman kaya kung maraming manligaw kay Sanchay? Wala na naman akong pag-asa. Xiaoyo! Oh. Nahiya ka na naman sa akin. May gusto kasi. Sanchay! Huwag mo akong kausapin, busy ako. At pwede ba Sanchay ang pangalan ko, hindi Swanchay? Pangalan lang naman yon. Ang mga isda nga sa dagat walang pangalan. Pero masaya pa rin naman sila. At paano mo naman nalaman na masaya nga sila? Sanchay, gusto mo ng philosophic discussion, ano? Naalala mong sinabi ni Jongche, paano mo malalamang masaya ang isda? Pero naisip ko, kung siguro iisipin kong masaya ang isda, magiging masaya na rin ako. Wala akong pakialam kung masaya ang isda o hindi. Ah, talaga? Pinag-uusapan natin ng mga pangalan. Ang pangalan ay parang palatandaan lang. Parang cellphone number. Walang ibig sabihin ng number. Kapag nakakonekta ka at nakausap, may ibig sabihin na. Gaya ng mga kaibigan mo, naalala ka nila. Hindi ang pangalan mo, kundi ang kung ano ka. Pwede ba magtrabaho ka na?
Nako, may hindi masaya dyan. Swansay! Tigilan mo na ako! May tatanong lang ako. Bakit ka ba nagtatrabaho dito? Kailangan ko ng pera. Ang prangka ko naman. Di ba pumapasok ka sa isang sikat na eskwela? Doon sa Taipei? Nakakainis ka na, wala kang pakialam sa akin! Narinig kong sinabi ng isang kapitbahay ko. Girlfriend ka raw na isang napakayamang binata. Ayan, tignan mo yan. Kanila ang company na to, hindi ba? Okay rin to. Napakaraming nangyari matapos ang pagsanib ng mga kumpanya nila. Para ka palang isang makabagong Cinderella. Hindi ko maintindihan kung bakit kailangan mo tumira dito. Dapat bumalik ka na lang sa boyfriend mo at makasama mo ang mahal mo. Yun ang pinakamasarap sa buhay. Ang galing mo naman magsalita. Pinakawalan mo rin naman ang babaeng mahal mo ah. Naiisip mo lahat yan pero wala ka namang magawa. Sa tingin mo ba sasaya ka dyan? Bago mo ako pangaralan, isipin mo muna ang sarili mo. Bakit kailangan pumunta pa ako dito sa pub? Huwag mo akong tanungin. Tanong mo kay Simen. Pag ininom ko ba ito, bibigyan mo ako ng kiss? Ang hinihingi ng isang magandang babae, hindi ko tatanggihan. Ay, grabe, nakapaka-playboy. Lay, long time no see. Kumusta? Ngayon lang ulit tayo nakita. Lagi naman akong ganito, walang nagbago. Napakatahimik mo pa rin. Kaya naman pala sabi sa akin ni Sanchay kapag ikaw ang kasama, nagiging tanga ang tao. Malinis ba to? Ideya nga pala nila Meitsu at Simen ang gimmick na to. Sila ang nag-isip nito. Pero sana makisama ka naman. Huwag mong babanggitin si Sanchay. Sige, walang problema. Ikaw pala ang dating nobya ni Dao Mingze. Dating nobya? Tawagin mo akong Xiaozi. Ako si Xinghe. Ah, Xinghe. Alam kong kaibigan ka ni Sanchay. Pero paano naman ako? Kaibigan din ako ni Sanchay. At tulad ng sinabi mo kanina, dati akong nobya ni Dao Mingse. Kaya ang problema nila ay problema ko rin. Panunuurin ko lang ba sila? Kung ganon, anong gusto mo? Wala si Sanchay. Babawiin ba si Aze? Ha? Alam mo kasi wala nang relasyon sila Sanchay at Dao Mingze. Ngayon, pwede ka nang bumalik sa dati mong nobyo. Okay yun. Hindi na babalik si Sanchay. Teka, huwag kang pakasiguro dyan. Totoo, kahit itanong pa kay Watsilay. Wala akong pakialam sa buhay ng iba. Relax, hindi ako ganyang klaseng babae. Isa pa, wala akong ideya kung ano nangyayari. Pwede niyo bang sabihin kung ano nangyayari? Asa? Andiyan ka na pala. Halika. Upo ka. Bakit ang tagal mo? Anong gusto mo inumin? Bakit ba? Upo ka muna. Ikaw pala! Asa, long time no Waiter. see. Ang gwapo mo pa rin, in love ako. Kadarating lang ni Xiaozi, wala pa siyang order. Si Azi rin pala. Ano order nyo? Order ako ng isa pang red wine. Gusto ba yan? Anong gusto niyo kainin? Simen, ikaw na lang mag-decide. Yung marami para share tayo. Okay. I-order niyo si Asa, parang pumayat siya. Sige, gutom ka ba? Anong gusto mo? Gutom na talaga ako. Ano bang masarap dito? Ako na ang order. Isa pang red wine, isang seafood pizza. Masarap yung caviar dito. Umorder ka rin para kay Azi. Caviar? Gusto ko rin yun. Umorder tayong dalawa. Okay, 2 caviar. Tapos bigyan mo rin kami ng fried chicken, pati yung... Simen, Ha? ito bang sinasabi mo? Oo, isang reunion. Para saan pa yan?
Matagal na natin hindi ito ginagawa. Mas maraming kasama, mas masaya. Di ba, Lay? Kasi, gusto lang Anong sinasabi mo? Hayaan mo na. Sobra naman yung sinabi mo. Bakit? Sinabi ko bang gawin niyo to? Ano ba to? Kunwaring pagkakaibigan? Huminahon kayo, tama na. Asa? Ganyan ka dahil iniwan ka. Tingnan mo nga sarili mo ngayon. Simen, tama na. Nakakabagot na. Asa, huwag mo siyang saktan! Dahil sa ugali mong yan. Kaya ka iniwan ni Sanchay!